GG! Okay, so good day, everyone. We will be continuing our last lesson, and what we will be doing today is to solve additional sample problems regarding the review of force mechanics. So, ang pinapahanap sa problem na to, what this problem wants us to solve is the internal loadings acting at point G. So, nasaan si point G? Okay? So, based on the figure, this is point G. Yan si point G. And paano ba hihanapin yung internal reaction at that point? So, to find the internal reaction at that point, the first step, okay, if you are not yet sure how to approach the problem, the safest way to approach is to solve for the reaction. Okay? So, let us draw the free body diagram of this structure. So, let's say na drawing mo na siya. Ito na yon. Ayan. Diba? Para hindi na mag-drawing, lalagyan na lang natin ng mga support reactions. So, we have here the loadings. 1,500 pounds loaded at point A. The 3,000 pound per foot acting from point D to point D in a linearly, okay, but non-uniform distributed load, okay, from the 300 to 0, and then yun lang. So your goal is to solve for the reaction. So with that, kailangan muna nating alamin ano yung mga reactions na yun. So note natin that this is a frame. Okay, so not a truss, not a beam, but a frame. So one familiar or usual or common characteristic of a frame is that all of its reactions, all of its connections are in pin. So at joint A, B, D, E, and C, all of those are pin connected. So kung ilalagay mo yung reactions doon, let's see sa C, isang horizontal, isang vertical, isang horizontal, isang vertical. Let's name those reactions as CY, CX, EX, and EY. Okay? So, those reactions will pertain to the x and y components or reactions at the x and y axis of this problem. So, ano yung diskarte natin sa pagkuha ng reactions? For frames such as this one, your way or the way of solving this is a bit different kung ano yung usual na alam natin. Because you cannot do summation of forces sa x and summation of forces sa y agad-agad. So, imagine kapag nag-summation ka ng forces sa x or sa y, you have to announce sa x, right? The cx and the e sub x. And on the vertical, you have the two unknowns cy and ey. So, kapag nag-summation ka ng forces sa x or sa y, wala ka pang masosolve. So, kapag ganun, pwede mong gawin, sana na-imagine mo, because you can do summation of moment pwedeng sa E, pwedeng sa point C. So, kahit saan sa dalawang point na yon, okay lang. So, imagine if you do summation of moment at E, ano yung mga forces na matatanggal dyan? Yung EX and EY will both be equal to 0 yung moment at E kasi doon sila nag-a-act. And yung CY natin, yung line of action niya, tatama din sa E. So, wala din siyang magiging sagot.
distance is also 0. So magsa-summation tayo ng moment sa E to find Cx. Kasi siya lang yung merong distance. So lagay natin, let's say, counterclockwise is equal to clockwise moments. So check natin what forces here causes a clockwise moment. Based on this figure, at point E, yung umiikot lang ng counterclockwise, or clockwise rather, is wala. Wala tayong inassume. So therefore, magne-negative yung sagot natin mamaya. So para ma-fix natin yon and hindi na mag-negative, baguhin natin yung direction ni Cx. Okay? Allowed kayong gawin yun ha. Pagkita nyo ng mali, pwede nyo nang palitan. Yan. So, papuntang left si Cx. Now, ano na yung magiging rotation niya about E? Diba? Pag ganun. Yes. That's clockwise. And Cx. What is the distance? 3. Okay? Equal siya. So, 1,500. This is the force which is acting counterclockwise about E. And yung distance niya from E, 6 plus 2 plus 2, that's 10. Add natin yung moment about or caused by this load. Yung 300 pound per foot. So, ano yung force? Diba? Force times distance yung moment. Yun yung area ng loading diagram. 1/2 times 300 times 6. How about the distance? Para naman sa distance, we are aware na yung distance na sinusukat natin is the distance from the point kung saan ka nagmo-moment at E patungo sa location kung saan nag-act yung resultant ng ating loading diagram. So where does the resultant of this loading diagram acts? At the centroid. Okay? So the centroid of this triangle, if you are measuring from the vertex or dun sa maliit, sa pointed side, that is 2/3 ng base. Okay? Or, lagay natin 2/3 ng 6. So here, you will be able to solve for C sub x. So 0.5 times 300 times 6 times 2/3 times 6 plus 1/5 times 10 divided by 3. Cx is 6,200 pounds going to the right. Okay? Yan. Kapag nasolve mo na si Cx, by observation, you can see that if we do summation forces at x direction, so those forces going to the left should be equal to the forces going to the right. Meron lang dalawang horizontal dyan. We only have two horizontal forces which are C of x or C sub x. And that should be equal to E sub x. So both equal to 6,200 pounds. Okay? Now, okay lang na hindi mo pa makuha yung nasa or para sa y. Kasi wala na. Hindi ka naman pwede mag-summation ng forces sa y dahil dalawa pa rin yung ano natin. So, pwede mo tanggapin yun as is. Okay? So, ngayon, your next step is to check ano pa ba yung pwede mong makuha. Okay? You can go at joint C. Okay? So, pwede mong isa-isahin yung mga joint. You can choose one joint and then check if you can solve a problem or you can solve something. Ayan. Kung may masasolve ka ba kapag pinik mo yung joint na yan. So, let's consider joint C. So, this technique usually ma-obtain nyo lang by solving lots of problems. Okay? If you solve few problems, then maybe this skill will take a bit later before mo siya ma-develop. So, yun yung instinct. Instinct ba ang tawag doon? Or the intuition. Ayan. Kung saan ka pipili ng joint. So, at joint C, nasaan si joint C? Ayun o. Ayaw. So, expose natin or visualize natin, this is joint C. There is a force acting there.
you have the CX, you have the CY, and then meron ka nung BC. Right? So, lagay mo, BC. BC. Yo. Kung titingnan mo to ng maigi, this is no-brainer. We can say, or we can safely say that CY should be 0. Because wala naman siyang kapartner, wala siyang load na i-resist. And if you do summation of forces at X, this is BC, right? BC, from B to C. We can safely say that by summation of forces sa X, BC should be equal to C sub X. Diba? Wala. Yung forces sa C sub X and the force sa BC should be equal. Then both of them should be equal to 6,200 pounds. Okay? So may BC ka na. Next, pupuntahan ngayon, dahil may BC ka, ano ba yung joint na karagtong? Yung kasunod. So, check mo. And if you isolate that joint, so at joint B, you can see that, okay, BC, this is BC. Again, kung titingnan natin, BC is, yung kanyang direction, siya ay in tension. Because going away, BC is going away from point C. So, and then, ano pa ba yung meron? Meron tayong BD na nakadikit kay point B and AB that is also going at point B. So, lagyan natin ang directions. Yan. Okay? Paltan ko lang yung direction ni BD. So, this is a BD. This is AB. And AB is inclined. So, ginaya lang natin yung nasa figure. But note natin that AB is inclined to what or at what angle. So, you can use angle. You can use trigonometry. And if you can see here, this slope is equivalent to, ano yung height? The height is 3. Diba? From E to C. And at the base from A to D only, that is 2 plus 2, 4. So this one is a 3, 4, 5 triangle. Okay? Okay. So, at this point, if you observe, BC has a value of 6,200. And AB and BD is unknown. Okay? Unknown siya. Ngayon, paano mo isa-solve? Or, paano mo isa-solve to? Yes, by method of joints. Kasi dalawa yung unknowns, and sa method of joints, pwede ka mag-summation ng forces sa X and sa Y. So, let's do summation ng forces sa X muna para may ma-solve agad tayo. So, going to the left should be going to the right. Yan, yung forces natin. What are the forces going to the left? Lagyan natin yung inclination. Yung AB. Ngayon, AB is inclined. So, dapat meron siyang component. Diba? So, meron siyang horizontal component. And this horizontal component should be based on trigonometry 4/5. Okay? I-ratio mo lang, naka-ratio 4 over the hypotenuse. And yes, the vertical one is AB 3/5 naman. So for this one, dahil horizontal ang pinag-uusapan natin, AB should be multiplied to 3/5. And wala namang ibang equal sa kanya kundi si BC, which is 6,200 pounds. Again, BC. So here, makikita mo na si AB ay 6,200 times 5 divided by 3. Our resources based on labors, equipment, and materials. How will we resource leveling and smoothing? Paano natin siya asikasuhin in terms of activity? Divided by 4 rather. 4. Ating ba mga labors? Palta natin. 4, sorry. 4/5. 7,750 pounds. So, product
Okay? So, meron ka ng A, B. Ano yung sunod na gagawin? E di doon naman tayo sa summation ng forces sa Y. Summation of forces sa Y, upward should be equal to the downward forces. So, yung upward natin is BD, and yung downward natin is yung vertical component naman ni AB, which is 3/5. Okay? So, may value ka na ni AB, so ilagay natin yan. So, BD should be, okay? So, AB, 7,750, 3/5. So, this is 4,650 pounds. Lagi pa natin. So, going, o lagi natin, in compression. Yung, lagi na rin natin si AB. Going away, so in tension. Yan. After nito, mag AB ka na, may BD ka na, and basically, halos kompleto na yung mga reactions mo because once solved na si CY, pwede mo nang masolve yung EY kanina pa. Okay? Pwede yun. And also, ang pwede mo rin gawin is to do. Kaya yung ginawa natin kanina, halimbawa, sinisipag ka talaga, edi isa-isahin mo lahat to, makukuha at makukuha mo si EY. Pero pasimplihan na natin, once you have solved for CY kanina, pwede mo na masolve si EY. Okay, solve natin si EY. So, balik tayo doon sa whole. At whole FBD. Para lang alam mo na yung kinoconsider naman natin ngayon is yung pangkalahatan na. Okay? So, pansinin nyo yan ha, para hindi kayo nalilito, ilalagay nyo kung ano yung kinoconsider nyo FBD. So, at joint C, at joint B, ito naman, automatic whole yan. So, balik tayo at whole. So, if we go back to this one, maglagay lang tayo summation ng forces vertical or sa Y. Upward should be equal to downward. Ano yung mga upward? EY. Yung CY, 0. So, disregard mo na yan. And yung downward is yung 1/5 and yung, diba? Yung 2/3 ng B. Okay? So, kung ilalagay mo yan, lagay natin. So, pataas is EY and yung downward ay 1,500 plus 1/2 ng 300 times 6. Okay? So, yung pataas is EY. Ang pababa ay yung 1/5. And itong area ng loading diagram. Okay? Walang i-multiply na 2/3 times 6 ha? Kasi distance yan from E. So, once solve na si EY, what you can do is to lagyan natin. What you can do is to put muna yung value. Kasi hindi pa natin nalalagay. 1/5 plus times 300 times 6. 2,400 pounds. Okay? So basically, at this point, kompleto na yung mga unknown kanina. May EY ka na. Flashback lang. May CX ka na. May EX ka na. May CY ka na. Kompleto na. And sabi sa atin, kapag kompleto na yung reactions mo, pwede mo nang kunin mismo yung resultant sa kung saang point man na pinapahanap by cutting. Diba, kakat mo? Okay na yun pag kompleto na. Pero before tayo pumunta sa part na yun, bibigyan pa kita ng isa pang method para pwede mong gamitin pan-check. Itong mga checking methods na to ay importante para mapalalim yung knowledge natin sa statics and also para sa exam, meron tayong somehow pang double check. Wag natin, or hopefully hindi yung instructor lang yung way natin sa pag-check. So let's have our own way of checking if tama yung ginawa natin. So to do that,
ang gagawin mo is to copy. Copy muna natin to. Painting works, styling Copy. works, okay. Nakalis po yan. Ay, Actually, Ctrl C. sa page up. Ayan. Ito ay, Lagay natin. tapos sa dito yung fencing, okay. Tapos sa dito yung So, from solving kanina, nakuha na natin si CX. Lagay natin. CX, which is, well, CX is go here sa ating example. 6,200 and EX is 6,200 as well. Patunay guys. Lagyan na natin ang direction. Before A curve, then S curve. Hindi ko bakit po ang structure ng ating discussion is si S curve muna, tapos si curve. Tapos si Gantt chart. Hindi ko din siya ma-explain, pero ganun po yung structure niya sa libro. Okay. So, dito po, sa Gantt chart po natin, if napapansin po ninyo, there are two Natabunan. task ID, tapos task description. Okay, anyways. Ito po task description ko po sa Gantt na ito. Ito po ay naka-activity per floor. Pansin nyo per floor po siya. Installation of reinforced steel for first floor. Okay, so medyo may nabura. Anyways, meron kasi nito. Yun o. Kasi yun. Kaya pakahirap tayo ito na may drawing tool dito. Ayan. So, nandito na yung mga loads natin. Aray. At ganun. Ganyan. Generalizing it na. Ah. So, na-solve natin earlier, or we have solved the value of force at points at BC, or yung BX as 6,200, and EX and EX muna. Ayan. Ito yung mga una natin na-solve, right? CX is 6,200, and EX as 6,200 as well. Unknown pa. So, at this point, unknown pa sa atin si CY, and unknown pa sa atin si EY. But, kapag ganito yung nangyari, pag medyo advanced ka na, pwede mong gawin to. Mag-cut ka dito. Yun. Diba? Nag-cut. Cut ka. Wow. Cutters. Cut. Cut about cutter. Cut lang. Yan. Kapag nag-cut ka dyan, kukunin mo yung nasa ilalim. Ayaw. May kinuha ka. Lagyan natin. Ano yung mga loads na may expose sa ginawa natin? Meron kang horizontal reaction sa E. Okay, let's call this point E. This is point D. This is point A. And unknown sa atin si EY. Ano pa? Remember, sa solution na to, lagyan natin solution 2. Solution 2. Although not very different naman sa nauna, pero it helps us to understand yung mechanics or mechanism ng pagsosolve. We have here the loadings at point A. Gusto ko red. Pink. Yan na. Which is 1,500 pounds. Meron din tayo nung linearly distributed. And, which is 300 pounds. And unknown sa atin si DY. Ayun. Diba? Lagyan natin. Not DY rather. BD. And then, meron din tayong, yun o. Ito naman si AB with an angle of 3, 4, 5. So, di ko alam kung napapansin mo. But if you observe here, in this particular free body diagram, we have 3 unknowns. Okay, remember may value si EX, 6,200. Unknown si AB, unknown si BD, unknown si EY. And this particular method, ang ginawa natin para tayong nag-method of sections. Nag-cut ka dito eh, ano? Diba? Kumuha ka ng section. So, method of section yan. And for method of section, we have 3 equations or 3 equilibrium equations that we can use. The summation of forces at X, at Y, and summation of moment at any point here. So,
Baka magtaka ka, sir, bakit po kanina hindi na tayo nag-ano agad, gumamit ng method of joints, method of section. So baka isipin mo, dito pa lang sa part na to, mag-cut na agad tayo dito. Ano? Yan, magiging ganito yung free body diagram mo. Yan. Sir, di ba kaya nang isolve to? Kasi dalawa lang yung unknowns, si AB, si tawag dito, si B, si BD. Dalawa lang yung unknowns, tapos isang load. Hindi ba pwede na po mag-method of joints dyan? Baka matanong mo yun. Hindi pa pwede because this problem is not a truss. Pero hindi lang yun ang isang dahilan. So remember, kailan ginagamit si method of joints or section? Sa mga trusses, doon siya unang itinuro sa inyo. Doon siya ina-apply. But the reason why hindi siya pwedeng gamitin dito is due to the existence of the moment. Okay? And ito kasing load na to, yung ito nasa baba. Ayan. Ayan. This loading will cause a rotation. Kasi hihilahin niyo tong frame na to. Hihilahin niya to pababa. Ito naman mahihila. Now, this two, yung pababang direction niyan, notice the movement. This whole frame will cause this rotation pag ganito. This will rotate due to the load here. Nagkaroon ka ng rotation. So the method of joints was made in or with an assumption that the summation of moment at each connection is zero. That's why when we are doing method of joints, wala tayong summation ng moment. Diba? Walang summation ng moment. Kasi assume natin, ano na siya, zero na siya, kumbaga wala ka ng isa summation. Yan, yun ang pinakasimple doon. But because of this load here, yan, merong effect yan. So, anong ginawa natin? Kinuha muna natin yung reaction. And nung na-take into account na natin yung rotation or the effect of this loading, diba? Nag-method of joints na tayo. Yan. Pwede ka pa rin mag-method of joints. Okay? So, basta, sundin mo yung step natin. Kunin mo muna si reaction. Okay? So, yun ang una mong gagawin. Reaction muna. So, here, okay, tuloy na natin. Balik tayo sa katotohanan. Sa free body diagram, meron tayong 3 equations and we can solve this by summation muna. Isa-isa lang. Summation muna tayo ng forces sa X. Yan. Again, you can start with any equation, Y, or summation of moment. But here, ginawa ko na kung ano yung pinakamabilis, syempre. Okay? You can explore on your own, but we were doing the fastest. But at the same time, hindi natin nilalampasan yung mga importanteng impormasyon. Okay? So, summation of forces sa X, let's do forces to the right is equal to the forces to the left. What are the forces with the direction pointing to the right? Yung AB. Its horizontal component, which is 4/5 of AB. And aside from AB, we only have EX. So EX is equal to 6,200. So you will have EB of 4/5 is equal to 6,200. And 6,200 times 5/4 and 7,750. 7,750 pounds. Positive yan. Meaning tama yung assume natin, which is pointing to the location of the connection or joint. So therefore, this one is in compression tulad nung na-solve natin kanina. Ayun. Saan ba? Tension ba? Ay, AB pala. Tension. Ayun. Ito ako nakatingin. Yan. Tension. Tama. Okay? And kapag ganito na, pwede ka na mag-summation ng
moment. Okay, wag mo nang summation ng y, forces sa y. Because you have EY, which is unknown, and BD, which is also unknown. So, wag mo na summation ng forces sa y. Mag-summation ka muna ng moment, either at point B or either at point E. Okay, kahit saan. So, summation na lang ng moment sa E. Lagyan natin. And si BD ang gusto mo makuha dito, may value ka na ng AB. So, lagyan natin that counterclockwise is equal to clockwise moments. What is the force that is going to the clockwise direction? So, clockwise direction, yung AB, nag-moment tayo sa E ha, moment at E, AB, and do we have anything else? Wala na. So, AB lang. And how about counterclockwise? We have 3. Yung 1,500, BD, pag ganito rin, counterclockwise din about E, and yung area diagram natin, yung loading diagram ng area. So, to do that, or what we should do is to lagay na natin dito. 1,500 times distance, 10. Right? From E to A, based on the figure, it should be 6 plus 4 plus itong area. Right? Yan. Lagay natin. Area ng force diagram, 300 plus times 6. And the distance, which is basically the same with what we did earlier. Diba? The centroid is at 2/3 ng distance. So, 2/3 ng base. So, 2/3 ng 6. Plus, last yung BD. At a distance, 6 mula sa E. Lagay mo, 6 times BD. Ayun. Equals kay AB, which is 7,750. Tama? Yes? Kailangan natin ay the vertical component. Because this AB, it has two components. Isang vertical, isang horizontal. But notice that the horizontal one, its line of action is passing through E. Therefore, the distance of the horizontal component for AB is 0. So, ang meron na component dyan is yung vertical. So, lagay natin. The vertical component of this, of 7,750, is, based on the slope, is 3/5. Alright? 3/5. And the distance should be, well, 10. Tama? From A to E is 10 at point A. So, here, masasolve mo na si BD. So, BD is equal to 7,753 times 3/5 times 10 minus 0.5 times 300 times 6 times 2/3 times 6 minus 1/5 times 10. Kaya po, ang slicing natin po, pagdating po sa top bars, ay dito po sa gitna. Then, dito po sa ating slicing po sa bottom bars, dito po sa L over 4,650. Yun. Kasi po, ito po ay Pounds. So, let's check whether this one is the same with what we solved earlier. EY. Yun. BD is also 4,650. Okay? Diba? Tama naman. So, notice that we use different approach, but despite those different approach, we were able to have similar or equal value. And para naman sa huli, forces sa vertical, so upward should be equal to the downward forces. Ano yung upward? EY. Dito na lang, dito pala. EY. AB, yung vertical component. The rest, downward. So, lagay natin, vertical component na AB, which is 3/5 rather, 3/5. The another one is EY. Yung equal siya saan? 1/5 plus
BD plus 1/2 times 300 times 6. So, balikan natin. AB, the vertical component is vertical. BD is downward. The loading diagram is downward. 1/5 is downward as well. So, at this point, palitan mo na lang si AB ng value. AB is 7750. BD is 4650. Diretso na, isolve mo si EY. So, EY should be 1/5 plus 4650 plus 0.5 times 300 times 6 minus 7750 times 3/5. And 1/5 4650 2,400 pounds. Okay? So, nakita nyo, same naman yung sagot. So, kapag exam, I really suggest na i-try nyo parehas kung may time pa naman. Okay? So, next tayo, or next step, kapag kompleto na yung mga reaction mo, yun na, mag-cut ka na. Okay, cut natin dito. Wala! Nakat na. Nakat na siya. So, ang next mong gagawin, edi expose mo yung mga forces. Parang ganito. Ano ba yun? Ayun. Bigay ito ng sneak peek. Ayun. Diba? Copy natin. Ayun. Copy natin yan. Sa ilalim. Grabe nilakbay nun ah. Yun. Okay. Lagyan natin. Cut. Aray mo. Cut at point G. Alright. Okay. Cut at point G. So, kapag nag-cut ka dyan, lagay natin. Ayo. Ito yung makikita mo. Okay, sana yan. Balikin natin yan. Yan, ito. Diba? Nag-cut ka sa point G. Kung titinan mo yung papuntang left side, which is mas madali, ito yung makikita mo. Kapag pumunta ka naman sa right side, yung right side ang pinutol mo, ayan, pag nag-cut ka dito, ayan, ito naman yung i-expose mo. Nag-cut ka dito, pakabila naman, papuntang left. So, ang diskarte kapag magkakat ka papuntang left, yan, kahit hindi mo na isama yung BNC, ano na lang yung i-consider mo? Ito. No? Just like how, nung nag-cut siya dito sa part na to, yung AB, ginawa niyang force. Diba? So, basically, parang ganito yung ginawa natin kato. Pwedeng ganito. Pag ganun. Okay? So, kapag papuntang right, si AB, ginawa niyang force, as you can see here. Pag papunta namang left, pwedeng ganito. Pakita na natin. Yan. We have here the point E, the point D, which have a downward force, BD. And then, this is point G. Yun. Nakita mo yung nangyari. Yan. So, of course, sa free body diagram na to, merong tatlong reaction. Isang moment at G, isang, well, normal force at G, and isang, okay, shear at G. So, hindi pa naman natin sure kung tama yung pagkakalagay natin ng directions, but the point here is pwede mong gawin yun or gamitin yung other half. Okay? So, hopefully, na i-imagine yung nangyari, kinat mo siya pag ganito. Pag ganito. Yan. Okay? So, ang makikita mo lang is yung EX, EY, yung internal reaction sa G, yung tatlo, and then, itong BD, naputol din siya. So, ang makikita mo sa BD is yung force lang. Nakita mo ang ginawa. Ayan. Ayan. So, you have these two methods. Solve natin using this method number 2. Kasi itong kabila, madali na to.
Sobrang dali. Doon tayo sa isa. Yan. So, balik muna natin yan. Yun. Dito muna tayo sa katotohanan. Ayan. So, i-correct muna natin yung mga nilagay nating movements or arrows. So, check natin kung yun na ba yung nakalagay dito. EX is going to the left. EY is upward. Mukhang okay naman. So, lagyan na natin EX. EY. Notice that in this free body diagram, ang unknown lang sa atin is yung tatlong forces na medyo magulo ang pagkakasulat. So, meron tayong tawagin na natin shear at chi. Meron tayong normal force at chi. Okay? And then, meron tayong moment at chi. So, wag mo nang pansinin itong isa. Didelete na natin to. Yan. Kasi, di natin trip yan. Okay? So, here, may 3 unknowns ka. And this one is para kang nag-method of section kasi pumutol ka ng section. So, may 3 unknowns na or may 3 equations din tayo to solve those 3 unknowns. So, first mong gagawin, bahala ka na. Pero ako, summation tayo ng forces sa X. Okay? So, lagay mo to the left, to the right. So, we have a shear at G equal to EX, which is 6,200. Diba? No-brainer yan. Wala naman ibang horizontal. So, pounds. Okay? Sarap nun. Next tayo. Solve naman, edi summation ng forces, not shear rather. Horizontal, so normal. Normal. So, summation of forces sa Y naman tayo. Upward is equal to the downward forces. So, yung downward sa atin is yung shear at G. Equal siya sa downward, which is si BD. Right? So, wag na nating isulat yung letter. Diretso na. BD is 4,650. Okay? And at the same time, meron pa tayong another upward force which is si EY. So, ilagay natin siya sa right side ng equation or left side. Plus, ano ba si EY? 2,400. Okay? So, makukuha na agad natin si shear at G. Okay? May nakakalimutan pa? Yes, meron pa. Ito po, yun. Ito yung 300. Tignan natin. 300 pound per foot. So, area lang naman yan ng loading diagram. 1/2 times 300 times 6. So, simplify natin, or kahit idiretso mo na, the shear at G is 4,650 plus 0.5 times 300 times 6 minus 24. This is 3,150 Newton. Ay, pounds pala. Yan, pounds. Okay? Ano pa ba? May engine na tayo. Lagay natin ng final answer. VG. Okay, mas maganda i-box natin. Yan, box mo yung final answer. So, next step is the summation naman ng moment. Saan ka magmo-moment? Sa G. Kasi yun ang hinahanapan mo ng moment. So, moment tayo sa G. Ilagay natin that the counterclockwise moments is equal to the clockwise moments. So, above G, anong moment yung counterclockwise? Si EY. Tama? Pag ano, no? About G, ha? About G. Si EY, counter. Ano pa? Si MG mismo. Di ba? Counter din siya. Nandito yung point G. Nandito sa MG. Pag ganun. Okay? So, lagay mo na. We have here EY. And yung distance ni EY from G, based on the figure, ito si G. Nandun si EY. 6 plus 2, 8.
Lagay natin The goal is to find 8. clashes of neighbors so they won't appreciate Ano pa ba? actual Yung moment sa G. building Equal. economy. Ano yung mga nagre-resist? Yung BD, tapos yung diagram. Okay, these two, sila naman yung clockwise about G. So, si BD, ano yung distance niya Building information from G? Ito. software like Di ba 2? So dito po Okay? So, BD, which is flash detection niya. So, for the 650, software identifies every part where 5 distance niya is 2 Pag example na plus yung area ng loading diagram. Yan, ano, ito. Okay? So, ito ay may resultant. Lagay natin. And yung distance ng resultant niya mula sa G, yun yung gagamitin nating distance para sa moment. So, force times distance, ang force mo ay 1/2 ng force, which is 300. The distance is 6. Okay, tama? Yes, of course. 1/2 times 300 times 6. Force pa lang to. Okay, area ng diagram natin. The distance from D to E is 6. And para naman sa distance from G hanggang sa location ng ating loading or ng resultant natin, ito yon. So, alam na natin na yun ay nasa centroid ng shape. Okay? So, mula dito sa centroid hanggang sa base na to, dito. 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 Or dito sa part na to. Okay? Kung galing sa vertex 2/3, syempre sa opposite, yun naman ay 1/3. Lagay mo. 1/3 ng B. So, ang B ay 6. Pero hindi yun ang pinapahanap na distance. Ang kailangan mo ang distance, again, ay mula kay G hanggang dito sa resultant, which is 2 plus yung 1/3 ng B. Okay? So, that should be me. 2/3 or 2 plus 1/3 ng 6. So, simplify natin. Moment at G is equal to, may value ka na ng EY. Tama? EY is 2,4. So, solve mo na. 4,650 times 2 plus 0.5 times 3,000 times 6 times 2 plus 6/3 minus 2,4 times 8. Yan. Negative 6,300 pound feet. Okay? Meaning, mali tayo ng assumption na ang moment kay G ay counterclockwise. So, instead of going clockwise about G, so this moment should be opposite, syempre. So, instead of clockwise, it should be counter. It should be of counterclockwise, it should be clockwise. Ayan. Diba? Kanina, pag ganun, counter, ngayon ay clockwise na. Next. Next. Actually, ito na pala yung sagot natin. Kompleto na pala. Ito, nag-next. Yan. Box mo, syempre. Tayo dyan. May box ka na. So, ngayon, check na lang din natin for the sake of learning. Yung isa pa. Sana yun? Dinilit ko pa. Dinilit pala natin. Yan, ito. Baba tayo. Isa na yun. Sa tingin niyo po kaya, ano po mas magandang unahin? Paglagay ng Tayo, nasaan na yan? or paggawa ng ceiling works natin? Lagyan natin ha, ito pala. Yan, yun. Ito. Or, mas maganda, dahil sa totoong buhay naman, hindi kayo makakapag-drawing ng ganyan, gamit na lang tayo ng FBD. So, using natin at left. At left, FBD. Yan. So, kopyahin na lang natin yung drawing. Ito paano. So, this is point G. Right? This is point A. Ito na yung papuntang left. Ito na yung pag nag-cut naman tayo. Saan? Dito. Tapos ang kinuha mo ay yung papuntang left. Okay? Yung A. Yung joint A basically. So, joint A. This is G. Okay?
meron ka ding load. Palitan natin ng color. Ayan, ito yung red. You know, red. Ayan. Tapos, meron tayong AB. Right? AB is in tension. Ano ang angle? 3, 4, 5. Ano pa? May distance tayo from A to G. Diba? 2 feet. Okay? So, expose na natin ngayon yung mga internal reactions sa G. So, buburahin na natin to dahil wala na tong silbi. Ganun ka pala, no? Wala na silbi. Anyways, at G, ano sabi sa atin? At every action, there is opposite and equal reaction. So, kung pataas siya dito sa papuntang right, papuntang left, dapat siya ay downward. Okay, palitan natin ng kulay. Aray mo. Downward. This is the shear at G. Okay? So, dito sa kabila, papuntang left or right ang normal, pabalik naman siya sa kabila. Pag ano, no? Yun. This is the normal at G. Sa moment, siya ay clockwise about G. Dito naman sa kabila, yes, counterclockwise naman siya about G. Yan. This is the moment at G. Yan lang. Di ba? Ganun. Okay. So, ito naman ay okay lang na magkamali pa rin kayo. Pero at least mas okay na hindi na para wala ng negative na lalabas. Positive na kapag stay positive. So, pwede ka na mag-summation ng moment sa G. Agad-agad. Diba? So, moment sa G. Pag ganon. Ikot sa pag ganon. Tayo dyan. Okay. Ano yung pag ganon? Ano yung clockwise about G? Isa lang naman. Yung AB. Okay? Kasi si MG, or moment sa G, inassume natin na siya ay clockwise about G. So, you have AB, or specifically yung vertical component, dahil again, yung horizontal niya, ni AB, will act along G. So, distance is 0. So, vertical, 3/5, and then the distance, uy, saan ba yan? Lagyan natin ng ng arrow. Pag ganun, no? Pag ganun. Ba, ito. Pag ganun, no? Yan. So, ang distance, nag-action sa point A, 2. Yun. Sana, basic na yun sa'yo. Equal. Ano ba yung clockwise or counterclockwise? Yung 1/5. Yung distance, 2. Plus yung moment sa G, which is also counterclockwise. So here, masasolve na si MG. May value ka na ng AB. Sana hindi ka may amnesia. Wala kang amnesia. Dahil ako meron. Ano sa AB? 7,750. Yan. So 1/5 times 2. Vice versa. Dito po ay parang vice versa na sila po ay nagko-complement and changing each other for the better. Okay. So, example to discuss, long lead items affect schedules, complex form works, materials, electrical and plumbing outings affect slab depth. Okay. So you will have 1/5 times 2. So there are several. Okay. So 7,750 times 3. Okay. There are several deliverables of planning times 2. Yan. So 6,300 pounds. Tagal pa no? Same lang naman pala ang sagot. Pound, foot. Okay, of course. Should have the same answer. So, box mo na yan. Yan ang sagot. Wala na, di ba? Basic. Next tayo. Summation ng forces sa X. Ba magtawag ka pa ng kakampi dito. Basic na isolve to eh. Papuntang right. To the right, to the right. To the left, to the left. So, AV, horizontal component is 4/5. Diba? Equal siya saan? Kay normal force at G. Wala na iba. Siya na yun. Wala na ibang horizontal, right? Okay. So, 7,750, 3/5, 4,650. Normal force at G is 4,650 pounds. You see? You see what I see? Same ang sagot, diba? Same talaga yan. Last, here, or the vertical force at G. Dito na lang. Summation ng forces sa Y. Yan. Pataas, shear at G.
Actually, downward pala yung shear at G. So, pataas muna tayo. AB, vertical component na AB, di ba? So, AB times 4/5. And then yung downward is 1/5 plus shear at G. So, diretso na, shear at G. Check mo lang ha, ano yung downward? 1/5, tapos shear at G. So, 7,750, 3/5 divided or minus by 1/5. 3,150. Double check. Yes. See? Wala na. Diba? Pounds. That is your final answer. Okay. Wala na. Basic, diba? Gusto ko sa'yo. Basic. Okay, so proceed tayo sa next item. So, here is our next problem. So, we are being asked to solve the internal loadings acting at the cross-section at this point at point B. So, yung A daw, nakita mo dyan, mayroong 50 Newton load acting downward. Naka-isometric yung view. Merong horizontal force 30. This is the orientation. And a couple moment, or should we say torsional. Kasi kita mo yung effect. Based on this effect, we can see na siya ay nagtutwist. Tinitwist niya yung cross-section natin. Okay? Paikot. So, this is your loading. A torsional moment at A. Okay, about this axis, kung ano man tong axis nito. A horizontal going to this direction and one a vertical. So to solve this problem, actually, instead of going yung usual na ginagawa natin, pwedeng mag-shortcut ka na. If you can remember on what we did last time on the first problem, di ka possible naman, nangyari dun sa cantilever beam natin, and instead of solving for reactions before mag-cut, you can actually cut immediately para ma-solve yung internal reaction. So, flashback natin. Ako nakalimutan mo eh. Nasaan na po yan? Ito ba yun? Yan. So, if you can remember, pwede mo siyang i-cut immediately. So, ang ginawa kasi natin, kinuha pa natin yung reactions. Pero pwede i-cut mo na and lalabas agad yung mga sagot. Masasolve mo na agad. So, this is possible if kapag nag-cut ka, wala nang ibang unknown maliban sa tatlo. Tulad na nangyari dito. Okay? You know, kapag nag-cut ka dito sa C, you can solve agad-agad yung internal reaction. So, possible dyan kapag diretso lang yung or isang element lang yung meron tayo. Or, kapag chinek mo yung free body diagram, you will see na, okay, tatlo lang yung unknown, ito lang, kaya na ma-solve. Okay? So, for this one, or this last problem, you can do the same. Ayun. Pwede pala. So, bakit? Bakit pwedeng gawin? Because, kung titinan mo, pinapahanap ay yung internal reaction at B, so pwede mo yung i-cut sa B. Yun. Yan na, na-cut na. Kapag yan ay na-cut, merong may expose na mga loadings. Diba? So, lagay natin, ito yung ating diagram, FBD, isang paganon, then paganon. Okay? Maglagay na rin tayo ng mga axis. So, this one, let's call this and the Z axis, or Z na lang. Okay? This axis naman, and let's call this Y axis. And then, ito pala si ito si B. Nag-cut na tayo kay B. Right? Remember? Nag-cut na tayo kay B. So, this is B. And this is, sabihin na natin, ito yung X-axis. This is your X-axis. Now, ano yung mga resultant natin or mga resultant na dapat mong ma-discover once nag-cut ka kay B? Kapag 2D, merong 3. Kapag 3D, merong
6. Ano yun? So, syempre, dapat meron kang resistance along x. Di ba? Let's call that bx. Right? Makes sense, di ba? And, syempre, meron din kay y. Let's call that by. Yan naman yung resistance niya along y. And you should also have the resistance at z. Let's call that bz. So you have 3 reactions for translation or for sidesway movement. Yung pagalaw lang, kumbaga. And ito naman, yung counterpart niyan kapag 2D, di ba? Yung x lang and yung y lang. Pero dahil 3D, tatlo. How about the moment? So for the moment, ano yung mga rotation na dapat niyang i-resist? So kada axis mo, meron kang isang moment na i-resist. Sa z, di ba? Sa x, let's call it. Ayan. Okay. Pangit ang ano eh. Pangit ng hotdog. Yan, paano pa? Yan. Sige, tanggapin na natin. And sa y. Yan. So, each of these 3 axes, meron kang resistance sa rotation. Okay? So, paano mo ngayon isasolve yan? So, ang gagawin mo, para mapasimplify ang bagay-bagay, so instead of analyzing this as a 3D figure or a 3D problem, you can convert this into one of a 2D problem. So, para hindi ka mahirapan mag-imagine or hindi ka mahirapan na magpaikot-ikot ng mga kung ano-ano dyan, i-convert mo siya from 3D to 2D. But first, let's complete the loadings. So, meron tayong 50 Newton acting downward, right? A 30 Newton acting along Y, and a torsional. Yan. Reaction, a torsional moment at A or about the x-axis. 7 Newton meter. So, ilagay na rin pala natin yung tawag sa mga moment. Para sa moment sa Z, let's call this the moment at point B about Z. So, bakit about Z? Kasi sa Z ka umikot. Yeah, doon mo inikot yung moment. Yun yung nire-resist niya. So, later on, kung isosolve mo yung moment at this axis, iti-check mo lang, ano ba yung mga forces na magkakos ng rotation sa axis na to. Diba? Ganun lang yan. So, para naman sa Y, let's call moment at B about Y, and this one is the moment at B about Z. So, ang gagawin mo, the next step, is to analyze this in 2D. So, yung way mo doon, or the way, easiest way, is to choose a plane. Okay? Check mo pala muna, merong 6 na unknowns, di ba? Huwag kang matakot. Sadya yan. Kapag 3D, meron talagang 6 unknowns kapag yan ay naka-pin connection. And, okay lang yan kasi meron naman tayong 6 equation. Isa-isahin ba natin? Sige. Summation ng forces sa X, sa Y, and sa Z, 3. Tapos summation ng moment sa B, moment sa Z, sa X, and sa Y. Diba? Kung ano yung pinapahanap, actually, yun na din yung mga equation mo. So, 6 din yun. So, lahat ng hinahanap dyan, may tigi-isang equation yan. So, anyways, para mapasimple yung buhay mo, let's consider a 2D dimension. So, instead of 3, gawin mong 2D. So, check mo at ZX plane. So, you should consider this 3D into 2D by looking at the ZX plane. So, imbis na 3D, para ka tumitingin sa flat surface. Nandito ka, for example. Tinignan mo to. Siyempre, pag tinignan mo yan from this point of view, yung 30, dahil nakatutok siya sa'yo, hindi mo makikita na siya ay mahaba. Ano lang yung makikita mo? Tuldok. Okay, drawing natin kung ano dapat yung makita mo kapag nandun ka sa view na to. Ang makikita mo lang ay isang horizontal na line.
Okay? Wala kang makikitang kahit na ano dyan. Ito lang, horizontal. And yung horizontal na yon, so this is A, this is D, this is B. Ang makikita mo dyan is yung D. Kasi yung B, nasa likod ni D. So kapag nandito ka, hindi mo makikita si B. Yung D lang. Pero for the sake of analysis, ilagay natin siya doon para alam mo. Ito ay point D and B. Yan. Dito naman sa kabila, A. Okay. May distance ka from A to D, which is 1.25. How about the loadings? Ano yung mga loadings na makikita mo? Yung BZ, kita mo yan kasi pataas. Di ba? Parang mayroon nakatutok na arrow dito sa D, pataas. You know? Yeah. Yeah. BZ. Yung BX, kita mo kaya? Hindi. Di ba? Nasa likod siya ni BD. Di ba? Nasa line of action siya. So, kapag nandito ka, hindi mo makikita si BX. Si BY pala. BX. BY to. BY. Pangit no? BY. Pero si BX, kita mo syempre. Diba? Horizontal siya eh. Lagyan mo ng direction. Yan o. Yung BX. Okay? So, si BY, hindi mo siya makikita ha. Parang tuldok lang yan. How about the moments? Yung moment sa B, about X. Okay? About X. Medyo malabo yan. About X. From this view, para ka lang nakakita ng ganito. Nakaganon. Kasi kita mo ang rotation niya, di ba pag ganun siya? Eh, nandito ka sa view na to. So, hindi mo makikita yung rotation. Di ba? Parang guhit lang yan. So, hindi yan kasama. Wala kang makukuha dyan. How about this one? Yung moment sa B about Z. Parang ganun din. Nakaganon lang. Diba? Imagine, kasi naka 3D, kita mo yung rotation. Pero pag nasa flat yan, diba? Hindi mo makikita na naka-rotate pala siya. Parang guhit lang. So, wala din. Pero yung Y, kitang-kita mo. Diba? So, although tuldok yung point load, pero pag nag-moment siya, makikita mo, nakaganon. Yun. Let's call this moment sa B about Y. Yan. So, tiis-tiis muna. Ay, kung nahihirapang imaginein, so pwedeng ganyan talaga ang buhay sa una. Pero hopefully dumating sa point na kahit hindi mo na i-drawing to, kaya mo nang kunin. Yan. So, sa totoong buhay talaga, hindi mo need gawin siyang 2D. Pero para mapadali yung pag-imagine, ginagawa natin yung ganyan. So anyways, how about the loadings? Kasi kompleto na yung reactions dyan. Yung iba dyan, di na nakikita. Yung 70, hindi rin. Same na nangyari dun sa moment sa B sub X, sa B of X. Diba? Para silang parang line lang. Yung 30, parang yung nangyari kay BY, tuldok lang. So meaning, yung 50 lang yung makikita mo dyan. Lagyan natin, yun. Let's call this a 50 Newton. Yan. So, actually, masasolve mo na yung tatlo. Diba? Pwede ka mag-summation ng forces sa X para masolve si BX. So, BX is equal to 0. Obvious, because wala naman siyang partner. So, next, summation naman tayo ng forces sa Z. Right? So, sa Z, yung vertical, basically, dalawa lang naman yan. So, no-brainer. B sub Z is 50 Newton. Upward. Okay, tama naman natin assumption na siya ay upward. Next, summation ng moment. Ayan. About saan? About this point D and B. Para makuha mo yung moment at B at about Y axis. So, lagay mo moment sa B, D. Okay? Let's call yung mga counter or yung mga counterclockwise equal sa clockwise moments. So, about B, ano yung mga clockwise? So, both 50 and yung moment, inassume natin as clockwise. So, obviously, mali yan, di ba? So, is equal to
or plus 50 is equal to 0, or the moment at v sub y is equal to negative 50, or 50 Newton meter. Mali yung assumption, so dapat siya ay, yes, pag ganun, pabaliktad. So, counter clockwise. So, lagyan na lang natin CCW para safe. CCW. So, ilagay na pala natin to. Lagyan ng box kasi yan na yung final answer. Ayan. Ayan. So, yung pala, pwede mong gawin yung ginawa natin ng example 1 na ikunin mo na yung reaction. But, parang nag-double work ka lang kasi same naman yung makukuha mong solve. So, if you can, okay, sa exam, may time ka pa, pwede mong gawin yan. Na-try muna. Na-try din para ma-double check. So, para yun sa ano, kapag sobrang master mo na yung topic and gusto mong perfect na yung exam. Anyways, next mong gagawin is to change yung view. Diba? Tapos ka na sa ZX, napagsawaan mo na siya, lipat ka. So, from ZX, punta ka naman sa YZ plane. So, nandito ka kanina, diba? Lipat ka. Dito ka na ngayon. Yan. Pag tumingin ka doon, ano makikita mo? Okay? Parang line ulit. Pero instead na AD yung line, obviously, di ba? Si BD na. And yung AD na mahaba, para na lang siya ngayong dot. Tuldok na lang. Okay? So, pakita natin. So, at ZY plane. This is Z axis, this is Y axis. Yan o, ito na. Shoot. Yan. Lagay natin. Ito na yung structure natin, yung diagram, free body diagram natin. This is point B, and at the opposing side, this is DA. Diba? Kasi tuldok na lang si A, pag ganun. Yung BD ang makikita mo. May distance. Nag-cut ka na sa B, so 0.5 na lang. 0.5 meters. So, expose mo na din, ano bang reaction sa makikita mo dyan? So, looking at this, you will notice that BX will not be visible. Because, yes, yung point niya or yung line of action is along X, so para siyang tuldok sa ating paningin. Ang makikita mo na lang ay si BZ and si BY. So, lagay mo. BZ. Saan ba? Dito. So, this is BZ and isang BY. Okay? Ano pa ba? Moment. Anong moment ang makikita mo dito? So, if we look at YZ plane, so, yung moment about Y, siya naman yung parang line lang na straight. Yung Z, yes, horizontal pa din. Ganun pa din. Okay? So, kung gusto mo siya makita, di ba, parang nakaganto lang si Z, oh. Nakaganto si Z. Nakaguhit lang. Yung Y naman, parang nakaganto lang. Ano, nakaganto lang. Again, nakaganon yun sa totoong buhay. Pero dahil side view, hindi siya makikita. So, lagyan na natin, moment about X. Okay, siya yung kita mo. Dito kay, nakagantong view ko. Ito yung kita mo, yo. Lagay na natin. Dito, saan siya? Dito. Lagay natin ng tamang daan. Yun. Let's call this moment sabi about X. Okay? So, yung BZ na solve na natin kanina, right? 50. Pero, before tayo mag-proceed, kumpletuhin pa natin yung loads. So, among these loads, ano yung mga visible? Visible si 50. Kasi pababa siya. Okay? Lagyan natin. Saan siya nakapatong? Okay? Sa AD. Again, naka-line load ka. So, kita mo siya as one point lang, yung E and D. So, nakababa siya doon. Yan. Pababa. Yung 50 Newton. Ano pa ba? Yung 30. Right? Kita mo siya that this 30 Newton is going away from A. Palayo. So, lagyan mo na din. Ganun, no? Yung 30 Newton. And at the same time, kita mo din yung 70. Kasi umiikot siya about A, di ba? Ganun, pag ganun. So, kung nandito ka, kitang-kita mo yung pag-ikot niya doon.
Sa I. O, ilagay mo na. Yun. Diba? Lagay mo 70 Newton meter. Okay? So, meron ka ulit tatlong unknown, pero yung BJ na-solve mo na. And actually, kahit mag-try ka ulit mag-summation ng forces sa Y, same lang naman ang lalabas. At wala namang ibang vertical. So, summation na tayo ng forces sa Y. Okay? Or horizontal, kumbaga. Summation ng forces sa horizontal. Yeah. So, meron tayong papuntang right, papuntang left. So, yung papuntang right is BY and yung 30. Meron pa bang iba? Wala na. Papuntang left, 0. So, meaning BY is negative 30 or simply put, 30 Newton, instead of going to the left, it should be, instead of going to the right, pabalik, left naman. Yung, lagyan mo ng backs. Alright, basic. Okay, next tayo. Moment. Di ba, dali? Mukha lang siya mahirap sa unang tingin. Yan. Pero kung nahihirapan ka mag-imagine, kasi yun talaga yung anchor ng topic nito. So, practice ka ng practice hanggang sa basic na siya. Okay, so this kind of things kasi hindi siya makukuha sa ano lang, brute force. Kailangan mo siyang intindihin talaga. And ma-wire yung utak mo para makita yung mga angle, yung mga imagination. Kasi i-imaginein mo yung magiging view. Okay, but that's really how you analyze these types of problem. Kailangan ma-imagine mo yung effect ng rotation and ng mga forces natin. So, naka-anchor siya sa imagination and your analysis. Sa summation ng moment, saan ka mag-moment? Sa B, kasi yun ang gusto mo makuha ng moment. So, moment at B. Let's say, counter is equal to clockwise moments. So, in-assume natin na counter si moment sa B sub x. Yan. Plus. Itong nasa D na 70, this is also, yes, diba? Counterclockwise equals yung clockwise. Ano yun? Meron pa. Yung 50 with a distance of 0.5. 50, 0.5. So, moment at point B about x is 50.5. Negative 45, or should we say 45, bakit Newton ba? Yes, Newton meter going saan? Okay, kanina inassume natin na siya ay counterclockwise. So, it should be clockwise, syempre. Clockwise. And this right here is the final answer. Okay, so yun na yung sagot natin. So again, ang ginawa mo or yung gagawin mo sa ganitong klase ng problem, if wala ka pa sa point na kaya mo siyang isolve ng isang tinginan lang, so ang gagawin mo is to analyze it using 2D. So wag mo ipilit yung 3D analysis kung nahihirapan pa sa 3D. So mag 2D muna and start from there, solve na solve hanggang eventually masasolve mo na siya using 3D. So masasolve mo na kasi yung 3D kapag medyo okay na yung 2D analysis mo, yung analysis mo sa ganitong diskarte. Pero again, to do that, you need analysis abilities and yung pag-i-imagine nung direction ng forces natin. Yan, so hopefully nasundan. Okay? So this is all for today. And so thank you so much for listening.